Good day mga sir. So for today's video mga sir ay technician muna tayo mga sir. So dito mga sir tuturuan ko kayo kung paano sumira ng mga ayos na printer. Alright? So dito nga ay may unit tayo 1102 HP 1102 mga sir. So ang issue nito ay paper jam. So kung napapansin nyo mga sir ay winasak-wasak ko na agad. Kasi kanina mga sir ay inobserbahan ko kung saan nga ba nagmumula ang pagpe-paper jam niya. So pagpasok ng papel mga sir, bandang fuser ay hindi na siya nakapasok. So feeling ko barado yung fuser niya o may problema dun sa fuser niya. So yun ang binuksan ko yung fuser niya mga sir at ito nga ang aking nakita. Yung film sleeve niya mga sir ay sira na talaga at worn out na. At talagang nakadikit na lang siya doon mga sir sa heating element. Hindi na talaga siya umiikot, so hindi na siya talaga nagbibigay ng magandang function mga sir. So si film sleeve kasi mga sir, siya yung neutralize ng heat para maging during printing process. So para maging mas maganda yung luto ng ink doon sa papel, yung lapat niya. Ayun mga sir, ay kung napapansin nyo, pinupunasan ko na yung heating element talaga kasi nagmarka talaga dyan mga sir yung fuser film sleeve, yung pagkasira niya may talagang iniwan siyang bakas dyan, kaya kailangan punasan natin ng maayos. After ko nga mapunasan mga sir, ayan na, at magpapalit na tayo ng fuser film sleeve. Papalitan na natin ng bago para maging maganda yung pagprint niya mga sir. So wag nating kakalimutan mga sir na dapat talaga ay lalagyan natin ng grease yung heating element. So lagyan lang natin ng sakto lang, wag sobra, wag kulang, kasi importante yung grease mga sir para maging swabe yung function ng ating element dun sa fuser film sleeve. Kasi kapag nasubrahan ng paglagay natin mga sir ng grease sa heating element, pwede siyang mag-cause ng double image. Yan, kumbaga nagsa-shadow mga sir yung yung mga print out niya. Ayan, napapangiti pa nga ako mga sir kasi may narinig akong joke. Ayan si Mr. Maki Boy, ang pinakamalupit na technician. Alright, after nga natin mga sir malagyan ng grease, ay ibabalik na natin yung pinalit nating fuser film sleeve. So sa pagpapasok ng fuser film sleeve mga tol, careful lang tayo kasi hindi dapat baliktad yan. Kung napapansin nyo yung itim-itim niya, dapat doon yan siya malapit sa may easy connector. Alright, sunod nating yun mga sir ay yung takip doon sa may heating element. Linis-linisan muna natin kasi may mga naiwang mga germs ba. Bali yung printer na nga pala itong mga sir ay galing sa aming client na sa out of town. Bali pinadala lang dyan sa amin para ayusin namin dahil paper jam daw, sabi ni client. So yun mga sir, ay nakita na agad namin ang sign ng kanyang paper jam, kaya mabilisan ko nang sinira agad para matapos na. Alright, tuloy-tuloy lang sa panonood mga sir kasi mamaya-maya ay magpaparapol tayo ng mga kasirola, takuri, kaldero, kawali. So tutok lang mga sir. So after nga natin maayos si film sleeve, ay sunod ko na rin papalitan yung kanyang pressure roller kasi medyo worn out na rin mga sir. So maaari rin tong mag-cause ng pagpe-paper jam. So paano ba natin malalaman kung worn out ng isang pressure roller mga sir? Kapag may mga scratch na ito at medyo malambot na. Kung napapansin nyo mga sir ay pinipiga-piga ko pa kasi ang goods na goods pa na pressure roller ay medyo matigas pa talaga siya. So ayan, pinalitan ko na rin para isang set na yung pagpapalit natin. So si pressure roller mga sir, kaunting kaalaman lang para sa mga hindi lang nakakaalam is responsible po siya sa pagbibigay ng pressure doon sa papel para makapag-print ng maayos during printing process. So yan mga sir, yung ginamit ko na gear niya mga sir ay yung sa dati lang rin. Bali kinabit ko siya sa bago. Sunod ko naman pinalitan mga sir ay yung bushing niya. Talagang medyo hindi na pwede. Ayan, kung nakikita nyo mga sir ay sobrang luma na rin at medyo parang may kain na. So pinalitan ko na rin yung bushing niya.
Si bushing nga pala mga sir ay responsible siya sa pag-hold kay pressure roller during printing process. So kapag ito ay nasira mga sir, pwede ring mag paper jam at annoying sound. So kaya pinalitan na rin natin. So after nga natin magpalit ng bushing mga sir, ay unti-unti na rin nating binabalik ang mga parts ng fuser. Inuna ko na nga ang pressure roller. Sumunod ay binalik ko na rin yung fuser film sleeve. Kaya nga si paring Boods, nagulat pa nga siya sa naging damage. Ng film. Kasi sobrang biyak-biyak na at nanigas na talaga. Bali na stuck na talaga. Dito mga sir, sa pag-iipit ng spring na to, bali careful lang tayo kasi kapag dumaplis sa plies mo, possible niya na tumalsik rin siya. So kapag magkakabit tayo, kailangan yung kamay natin is naka-hold doon para kahit once na bumitaw sa plies natin ay hindi tatalsik mga sir. So yan, yun, kung nababasin nyo, may dumaplis nga siya sa kamay ko, kaya tinamaan ng plies yung kamay ko. Pero at to make the long story short mga sir, ito na nga ang kaha ng ating printer, HP 1102. So unti-unti natin mga sir na ibalik yung mga piyesang tinanggal natin. Pero bago ang lahat, linis-linisan muna natin mga sir. Medyo marumi na rin kasi mga sir. At dito nga ay ibinalik ko na rin yung fuser dito sa printer. So after natin magbalik ng fuser sa printer, titirahin naman natin yung mga wirings niya mga sir. Hi guys, dito ako ngayon para manood sa nag-aayos ng printer na walang iba kundi si Leo Jan de la Cruz. Dating printer repair po to ng malalaking company katulad po ng mga Toyota, yung mga Paleco. Yung pinakamalaking client po nito yung nagpaayos sa kanya yung one po. Dito nga ay inunti-untian ko na rin balik ang mga cover. Inuna ko na yun dito sa likod kasi dito talaga ang dapat unahin syempre. So sa pagbabalik ng mga cover mga tol ay wag muna natin ibalik lahat kasi once na magkaroon pa rin ng problema, mahirapan tayo magbaklas ulit. So yung mga gilid-gilid lang muna. At yan, nilagay ko na nga ang papel mga sir para ating testingan ang ating mahiwagang printer. Oh yeah! At yan ang mga sir, hindi na siya nag-paper jam. Lumabas na siya ng swabe at walang sabit. Oh yeah mga sir, hanggang dito na lang. So salamat sa panunood. Hanggang sa muli.